Iampo sa alas 3 sa palis. Ang gisulti sa atong Ginoo ngadto kang Sister Faustina. Kini ang takna sa dakong grasya sa tibuok kalibutan. Niining takna ako dili makasalikway ngadto sa mga katawhan nga naghangyo kanako sa bisan unsang grasya pinaagi sa bertud sa akong pasyon. Matag alas 3 sa palis, iampo sa akong walay katapusang kaluoy, kining maong pag-ampo. Namatay ka Jesus, apan ang gigikanan sa kinabuhi, mibaha alang sa mga kalag, ug ang laod sa kaluoy na able alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, ug dili masukod nga Dios nung kaluoy, tabuni ang tibuok kalibutan, ug hubsi ang imong kaugalingon alang kanamo. O dugo ug tubig nga mibaha gikan sa kasing-kasing ni Jesus nga maoy tuburan sa kaluoy alang kanamo, kami misalig kanimo. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami og ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Jesus, hari sa kaluoy, kami misalig kanimo. Jesus, hari sa kaluoy, ang tibuok kalibutan, musalig unta kanimo. Amen. Ang mga problema sa barangay, gikan sa mga basura o baha, hangtod sa mga nagtinapulan o mga nagtanga-tangang mga opisyal sa barangay o mga kasikas nga nahagpat diri sa atong haring lungsod, atong tikdulan, atong ipabombo barangayan. Mayong hapon Luzon, mayong hapon Visayas, mayong hapon Mindanao, mayong hapon Central Visayas o tibuok kalibutan. Welcome sa atong panag-upan sa atong tulumanon, inyong tulumanon ng Bombo Barangayan. Ako kini si Bombo Fitz Doron. Ako sa si Bombo Juna Salde. Ang inyong makauban sa kahanginan gikan sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 4:30 sa hapon. Adlaw Domingo, Petsa 13 karon sa Agosto 2023. Murag kuya kayo mga bata karon mga bumudyon, no? Kay ko naman kanang nagsugod naman ang klase sa mga nagkadaiya mga eskwelahan diri sa Cebu City kay murag ba brigada eskwela man siguro karon bumudyon, no? Wala pa klase. Wala pa kaliw kan eskwela nang limpyo. Oh, nagsugod ang panglimpyo ang mga mga ginikanan o mga teachers karon kay happy na jud ang klase pero wata kahibaw kano sa ang sugod sa klase sa bag-o nga school year karon 2023-2024 kay makanumdum pa ko na June pa na karon August na. Kamusta naman mga kabombo? Kamusta naman Kamusta naman hindi mapanikay-sikay sa inyong mga pang adlaw-adlaw na panginabuhi? Atong kamustahan ng mga taxi driver? Oy, murag na nalingaw o paminaw ang mga taxi driver niaging semana kay nagkaulbahinam na gyud mobudyon, no? Ang mga kasikas diri sa haring lungsod sa Cebu City kay una niangko na gyud si Simeon Gabutero nga siya ang nagpatay ni Rhea May Tokmo nya ang sa hinungdan jealousy. Uy, nasuko na ini asuyaon day ni si Simeon Gabutero na pero nasumasurpresa lang ko usahay ani ni Rhea May Tokmo kay anang wala day siya pananghid sa iyahang ginikanan pag anhin niya sa Cebu City amot lang ka kumakaingon batang kanang laki sa layaw bagyo ni si Rhea May Tokmo kay wajud siya mananghid sa siyang ginikanan god bisag kadakuan ng desisyon nga muanhi ka sa Cebu City gikan pagyud sa Panabo City, Davao del Norte kalayo ana sa kadaghang lugar nga pwedeng atuan Cebu City pagyud. Pwede unta siya moadto sa Davao City Mandawi City. Oh, Mandawi City. Pwede unta siya makato sa Davao City kay dol-dol ra man yun Davao City sila pero niabot gid sa Mandawi City para magtrabaho. Niya sa nakabot ba to sa Cebu City si Rhea May Tokmo? Diri sa Cebu City
Cebu City, part siya sa Sugbo. Kanya dito sa Guadalupe, Cebu City, Barangay Guadalupe, Cebu City kay matupang same yun, niapa siyang uyab. I see. So kuan jud na nianhi jud siya in town pero humagpipila ka adlaw na namatay na pero at least nga ni kana nakasulti na ang mga kapulisan diri sa Cebu City Police Office na case closed na ang kaso na. So ato nang ipaubaya sa kuan sa korte kung unsa nay dangatan sa kini nga kaso between ni Simeon Gabotero og ni Rhea May Tocmon. Dayon, sa kuan pa gyud, kamusta na gyud ng mga ato mga estudyante nga naghappy-happy gyud in town. Sa tagsa-tagsa nila ng mga kabalayan, naminaw sa atong tulumanon kay nadaghan gyud ta mga estudyante dire Bumbudyo no nga maminaw gyud sa atong tulumanon inyong tulumanon sa Bumbo Radio. Labi na kanang kuan kanang mga latest na mga kasikas diri sa Cebu City no. Mga baha kay kusog-kusog ra batong kuan kanang ulan ni aging adlaw. Although hinay ang ulan ni aging adlaw sa Cebu City pero dito sa Mandawi ni baha man hino dito. Nya nabalitaan pa gyud nako nga ni baha pa gyud dito sa Talisay City. So wa lang jud ko mag-expect nga kusog ang ulan dito. Although parehas og purma ang Cebu City og Talisay City sa purma pa lang sa syudad. Pero nasurpresa lang ko dito kay parehas na mag-ulan diri sa Cebu City ug sa Talisay pero ang naigo og baha Talisay City ug Mandawi City. Unya sa ato mga inahan nga nangganda magluto o panihapon para sa mga pamilya nga mangaon og sayo. Oy, kamusta naman mo diha mga ato mga inahan og amahan diha nga nagpuyo sa ilang mga nagkadaiyang mga balay. Kamusta naman diha kung unsa may mga sudan ninyo diha no? Nya manghinaot ako nga naa kamo sa kapiskay o kahimaya sa inyong mga lawas para masagubang ang mga problema sa pang-adlaw-adlaw. Sa walay pagduha-duha, kini ang mga nahagpat ng mga kasikas sa nagkadaiyang lugar diri sa atong lungsod, sa atong haring lungsod, Cebu City o sa nagkalaing-laing lugar diri sa Cebu Province. Headlines: gireklamo sa mga residente sa Barangay T. Padilla, Cebu City nga ang katumbahon nga poste doon sa T. Padilla Public Market. Murag delikado gyud ni Bumbudyo no kay kuan kanang mo nag-iingon sa in English pa, there is an accident waiting to happen no. Murag kuyawan jud ko anin mga katumbahon nga poste. There is an accident waiting to happen or a disaster waiting to happen. Nangita raw sa Bisaya pa kuan kanang nag-atang og saktong oras ang aksidente para mahitabo na no. Murag kuyaw kaayo ni da. Sa laing bahin, Cebu City Transportation Office nagclamp og mga sakyanan sa Siraw Gardens sa Bukiram parte sa Barangay Lahug, Cebu City ni aging Agosto 12, 2023. Natural mga motorista ni Almagyod. O sa laing bahin, amro kuya gyapon ni kay parte gyapon ni sa pagiging Singapore like Cebu City diri sa Barangay Punta Princesa kay ang mga basura sa Barangay Punta Princesa, Cebu City, wa pa gyud makolekta. So pila ka adlaw na? Kuana, nakabantay ko aning mga basura, mga tulo na ka adlaw. Sa specific nga sitio. Sa specific na kanang mga nagpuyo diha sa Barangay Punta Princesa, Cebu City na ay dagtapok na mga basura. Sitio kay dako man ang punta. Sitio. Usa nga sitio kay mga basura sa Punta Princesa wa makuha. Na may uban part sa sitio sa punta nga limpyo pod. So specific yun ta. Kaya para og ang mga DPS makadungog ron, asa man nga sitio, ilang ang tuon na yun. Mo gyud no. Pero nakalimot na ko sa sitio pero kanang siguro ang mga nakapamilya sa Barangay Punta Princesa katong dapit sa F. Llamas Street dito sa Barangay Punta Princesa, Cebu City. Katong naay corner sa Gabriel Elorde Street o sa F. Llamas Street. Kanang F. Llamas Street ya sikat kayo ng mabutang kita sitio o street. Kaya ang taga DPS kanaminaw ron, ang taga barangay naminaw ron, ma-hours sa dapita ang location sa mga basura nga wa makuha para ilang maadto dayon Bombo Fritz. Mao gyud og sa sa Avocado Street, nakalimot ko sa sitio da Avocado Street, corner sa N. Bacaso og Avocado Street sa Morgyapon sa Barangay Punta Princesa, Cebu City. Kanang gitapok-an na sa mga kaigsuonan nga dito kanang nanguha sila og mga sa tanang butang na ilang kwaon dito, pagkaon pag ilang kwaon dito, mga kabombo. Desperado na gyud sa ato pag sila sa basurahan mangita lagi.
Nya sa laing bahin, murag happy gyud ta ning mga empleyado, mga private employees ug mga kasambahay kay bag-o pa gyud nga na pahigayon ang ikalima o pinaka-last nga public hearing na gipahigayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWP 7 niaging Agosto 11, 2023 sa Siquijor ug Dumaguete City, Negros Oriental. Kana bumbudyo no mga kabumbo atong atangan diha kay atong mahinabi unya ang chairman sa AMA si Jaime Paglinawan, AMA Sugbo chairman na si Jaime Paglinawan para ato makabot nato ang iyahang linya kung unsa na ang katong mga na-come up nila na mga ideas or mga desisyon human atong 5 ka buok na public hearing na gipahigayon sa nagkalaing-laing lugar diri sa sa Central Visayas. Kay just in case nga naadyoy usbaw gyud sa sweldohan kanatong mga private employees o mga kasambahay, ma-apply ra ni diri sa sa Central Visayas, pero tibuok Central Visayas na ha. Dili lang na sa Cebu province, sa Central Visayas na unsa mga islands man ang na nilangkob sa Central Visayas, Cebu province, Bohol Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, kana parte na sa Central Visayas mga kabombo. Ato kini nga tagsa-tagsaon o tukion ang kini mga kasikas nga nahagpat nato sa niaging mga adlaw ug atong klaruhon ang mga nagkadaiyang issues nga kalabot nato isip presidente sa atong haring lungsod. Ang atangan lang nato ang dugang na mga detalye labi na kana natay mahinabi natay lang mahinabi dai Bombojun no si Konsehal June Alcover kay nabalitaan nato no nga kana maghimo dai siya o yang iimbitar ang CCTO aron sa pag-explicar o ganon naabot ka sa bukid o gipangklaman ang mga sakyanan nga mato pa naka-parking kuno sa parking area. Mo gid sa may kuan de kanang pamaagi sa pag-clamp og sakyanan. Di ba kanang mag-overnight parking, mag-parking sa pampubliko nga kalsada, naka-obstruct sa agianan. So mamo ni mga basic kayo nga mga rason o nganong atong ipang-clamp ang mga sakyanan. Nya katong mga nagka-parking ito karon sa Siraw, ato nang ipa-discuss pod no sa atong head sa CCTO, pero unfortunately kay murag napagilakaw pod gato sa ato Aluginsan. Aluginsan si ang head sa Cebu City Transportation Office na si Ma'am Raquel Arce ato man sa Aluginsan na siya lakaw dito. Si kisa tawag ani? Si Attorney Kent Jongoy ang Assistant Department Head sa Cebu City Transportation Office. Nindot kayo na siya mahinabi kay siya mismo ang nag-imbestiga about anang CCTO personnel nga nag-clamp dito sa Sirao Garden sa Barangay Lahug, Cebu City. Kaya nakakuya pag yun na Bombojun nganong nag-clamp ang CCTO personnel sa Sirao Gardens nga private nga yuta man na diha. Supposedly dili dapat nga mo bisita dito ang CCTO para mag-conduct o mga clamping operations dito sa Sirao Gardens kay ko man kanang private kanang public lot ay private lot baya na. So okay, so pwede ra makakuan dito kanang pwede ra maka-parking ang mga sakyanan dito unya napadyo ko nadunggan nga balita pag Bombojun no ang katong mga sakyanan nga naka-park dito sa Sirao Gardens napagid sa sakto nga parkingan nang giklamp gihapon lagi mga kabumbog no mo nang dako kayo ni nga pangutana nganong nagclamp ang mga taga CCTO dito sa Sirao Gardens bisag ang mga sakyanan dito nakatarong og mga clamp ay nagtarong sila og park ditong dapita mo nang dako kayo ni nga questionable kayo ni nga lihok sa CCTO mga kabombo. Sa dili pa ato sang paluson ang pipila ka pahinumdum sa pikas nawak sa please stand by mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 15 minutos na nakalabay sa alas 3 sa hapon. Please stand by. Karon nga
nga nagpunagsaka ang presyo sa mga produktong petrolyo, gikinahanglan nga kanunay ibutang sa hunahuna kung unsaon aron makatipid og dili mo dako pag-ayo ang gasto. Timani nga dako ka og masave kung hinayon nimo pagpaubos ang acceleration pedal. Nagpamatuod na usab nga ang pag-speed up o speed down tali sa 75 ug 85 km kada oras matag 18 segundos makadugang sa imong paggamit sa gasolina og 20%. Kung mag-drive sa low speeds, ablihi ang mga bintana sa imong auto o patya ang air conditioning. I-off ang cruise control sa likuon nga mga dalan ug kung musaka o mukanaog. Luga ang warm engine kung kinahanglan ka maghulat sa red light o kapin sa 30 segundos. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas ikaduha sa lista sa mga nasod nga kusog mogamit sa social media? Nahimo na lang og parte sa matag Pilipino ang pag-scroll sa bisan unsang website. Anaa sa 10 hangtod 11 ka oras ang gigahin sa paggamit sa social media ga edad 16 hangtod 64. Kasagarang rason mao ang pagtrabaho, online class, paglingaw-lingaw o kasagarang gigamit sa mga Pilipino mao ang YouTube, Facebook, TikTok ug Messenger. Nagkadaghan na ang mga kaso sa paralysis o pagkamatay tungod sa stroke nga nahitabo sulod sa kaliguanan. Kinibase na sa daghang pagtuon o sa mga reports sa tibuok kalibutan. Gumikan niini nisugyot ang eksperto nga kinahanglang sundon ang saktong paagi sa pagkaligo para malikayan kini. Ilabi na nga kasagaran sa katawhan kung maligo unahon pagbasa ang ulo o dili unta dapat gumikan kay sayop kini nga paagi tungod kay mo resulta kini sa kalit nga pagsaka sa dugo nga mao hinungdan sa pagbuto o pagkabara sa kaugatan sa ulo nga mo resulta usab sa stroke o posibleng pagkamatay. Mao mas maayo nga bas-on og una ang tiil, dayon anam-anam og pasaka sa paa, tiyan, dayon sa bukton. Mas maayo usab nga moinom og usa ka basong tubig sa di pa maligo. Ubutangan og tubig ang baba sa dili pa bas-on ang ulo. Gisugyot sa mga eksperto nga usa kini ka mahinungdanon nga pamaagi nga angayang sundon ilabi na kadtong dunay high blood pressure, high cholesterol o migraine. Ang pagbiyahe mahimong usa ka kulba-hinam ug usa ka eye-opening experience. Apan ayaw kalimti ang bahin sa seguridad sa pagbiyahe ug mga konsiderasyon sa kaluwasan samtang naa ka sa gawa sa nasud o sa laing lugar. Ania ang pipila ka travel safety tips aron matabangan ka sa pagbiyahe nga mahimong halandumon ug luwas sa disgrasya. Sayra pag-ayo ang imong destinasyon sa dili pa ka moabot. Basaha ang mga traveler reviews o konsultaha ang mga lokal alang sa impormasyon na mahitungod sa pinakaluwas nga neighborhoods, mga dapit nga kapuy-an o mga insidente sa krimen. Ang mga individual nga sama sa turista, labi kadali nga maapektuhan sa krimen. Busa paningkamuti ang pagblend kutob sa imong mahimo pinaagi sa pagpili sa sinina nga dili makadani sa atensyon. Pag mabinantayon sa pagtan-aw sa mga mapa o pilia ang mga tawo nga duolon kung kinahanglan nimo nga mangutana alang sa mga direksyon. Bawal ang magmugot, base pa sa lagda nga gitakda sa Mulanay, Quezon Province. Nasayod ba kamo nga ang pagmugot makadali sa imuhang pagkatigulang? Ingon man nga makapaminos sa imuhang kaanyag o kaambungan. Ang pagpakatawa o pagpahiyom nagpakita og positibo nga emosyon. Hayan aduna kini daghang benepisyong pisikal ug mental. Ang utok sa tawo ang naghinumdum usab sa imong mga smile o pahiyom ug mao kini ang nagdeterminar sa imong kinatibuk ang emotional composure isip resulta. Busa, ayaw idaw ang imuhang katawa o pahiyom. Usa ka mahigalaon nga pahinumdom nga dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Nahimo na karon nga ultimate source of utility ang nagkadaiyang mga gadgets.
Kini gumikan mas gipasayon sa gadgets ang pipila sa mga buluhaton ug usa-usab kini kapaagi aron kita ang malingaw panahon sa kakapoy. Daghan kinig mahatag nga serbisyong teknolohikal kanato apan sama sa ubang technological device dali usab kini nga madaot. Uban ni ana ani ang easy to follow tips sa pag-atiman sa imong mga gadget. Una, siguraduha kanunay ang kalimpyo ni ini. Ikaduha, likayi nga ma-expose kini sa tumang kainit. Ikatulo, mas mayo nga butangan kini og protective casing og kung ugali nga maguba dalha kini sa mga authorized centers. Kung malubat, i-charge kini dayon o kung mahimo likayan nga ma-fully drain ang battery sa imuhang gadget. Garden ba na? Unsay comment nimo ni ana? Orang pagkaibalon na ko ana, na-shock gud. Okay. Bago pa ko ni Agi, wala ko kaabot. Ni Agi ko, pag Agi na ko, igo sa nahimo na itabuto. Kapilalo ka minutos ba? Kay kung na-timing talento ako dito, ako gitingali mo pagutana, kung sa hilungdan. Pero sa pagkakaroon, nakaibalon na lang ko, doon na yung mga ipadala na video sa ko, na product ko, kaya nakita na ko, taman sa parking, designated parking area na to. Ano nga klaman man? Dahil, doon na mag-proseso nga, before kabuklam gali, warning pagka, o asa ng mga tagiya. Pero mo nang wala ko baybaw, kung na-implementar ba nila properly, pag-clam. Mabitaw na nagkaroon, magpatawag karong sunod semana, Lunes naman ugma, mag-file ko og resolusyon na mapatawag ko executive decision atong bitaw ang mga opisyalis sa sitom, mga opisyalis diri sa mga barangay o kinini ang mga garden owners diri sa Siraw. Kaya para atong matuki kung unsa kinungdan nganong netabo na sa side sa gobyerno sa may bawaan kung unsa ilang kanong ilan ang himo. So to be fair, maghimo kita investigation. So I will be filing a resolution calling for an executive decision para fair pa sa tanan. Dugay naman nag-operate diha ang Siraw Flower Garden. Pero first time nga gipanggaklaman ang maog mga sakyanan. Ikaduhang pangutana, na ba kay idea konsehal kanang lugar private na or public na nga lote? Ang ako ni bawang din private lot na. Privado na nga lote diya. When in fact, labing tinuod, usa ko sa nakapapromote ng Siraw, gawa pa ng, kasi agi-agi. Tapos mga 1970s, sa tumatuiga, nga nakapagaling ko yung picture mo lang, mga buwak lang yun nga, nakapagay pangahinay, mga buwak. Wala na, ako pagkadalagi, nagpagkuda ko, kaya atrak ko, buwak na ko kikudakan. Nakanang utangan, ako pa ng nasura, kung ako kayo nga buwak, kaya foreign man ang mga flowers. So, in fact, na-encourage ko, kaya ako kikistorya tagiya. So, ako kinalilig man na-develop kayo. Ako kikistorya tagiya. Then, yun siya nga ako nang i-develop dyan, kaya pura man wapo kayo ang feedback sa mga tao. So, nalipay ko ka doon na mura ang development din na. Di ka nagalig-ilid, kaya duwag sa kabuok. Ako kalin ng bro sa Guardians, at tagiya sa dana. Kaya anak ko na sa former barangay captain din na, si John Buntilan, Abuntuyan. Mga suod ako na sila tanan din na. Una nga, pero gani, padoong ko dito, bubod yun. Padoong ko karoon dito, kaya para ako yung matuki, matanaw na ko ang sitwasyon, mapakutangan ako ang mga tao dito para doon ako'y objective nga analysis kung ano sa nahitabo. Muna ako ang interview ko. Sige. So, isip na bayan na doon dali. So anyway, muna akong tumong na ato gini siyang matanaw yun kay sayang mo kayo, tourist ko gini siya. Correct. Imagine puno ko di kanalaw. Grabe ni kanalaw puno, although mamabisi yun. Muna nga tingali, ang ayuhon din na, doon na may resolution din na gali di-file si Guardo last session. Nga, ikuan yun, kinina ang iwidening yun na din na, then magpatawag na gali, ang itong mga landowners din na,
among giprubahan na ipatawag ang mga landowners na para mahatag sila o white is sa may dining ba kung pila ka metro ilang ihatag para madako-dako na lugar din ha kay piit-piit yung tinood the traffic yun na kayo din ha. Pero ang question na good kay nga ang designated parking dito man giklam mawa man na mo parking sa daan. Muna question din na muna na problema. Kanang muklam kaog sakyanan, di ba? Kanang maka-obstruct sa agianan, overnight parking, o niya nagpark sa pampublikong kalsada. Sakto ba ko, konsihal? Murag mo na yung pagtuusan. Kung ito na siya, kaya ko, kay designated parking mo ito, ito kaya nagigamit, kung ito lingugong na, mas may rason. Nga kapitan na ng dugay, pila nagkatuwid din na nagparkingan sila ng ilang parking area. Anong wa man nilabti? Anong karoon po mana? Unsaon ka ni pagdepensa ron sa taga CCTO? Mo na ato mabinahon sila. Ato mo na patawag na ko para to be fair, mapaminaw na to ang both sides. Hasta ang side sa nag-complain, ang side sa kinidi ang CCTO o sa barangay. Kaya ano, o sa may gihibo sa barangay, o sa may rule sa barangay. Dahil ang tourism sa imbitahon sa tourism. Ang Cebu Tourism para matanaw din nila kay paat man sila na. Apektado ba na tourism na lugar ha? Okay. Unsa may sakyan sa mga tao o dis na mag-auto padong dito karon sa Siraw na mga batang gagmay kay mukuyog anang ilang mga gidikanan nga moadto sa Siraw ug imo nang ihabal-habal delikado bang pod. Bitaw daw kinanawag nako nagkakay-text ko Sir John, ati man na ni kay wa na mamikauli, di man wa kauli iniklam sa paguli nimo. Dili man mo na makuha mo adto ko mga sa opisina sa CCTO para mabayad. Layo kay kana hindi bayad nimo una pa na makuha ang clam. So matanggong jud imo sa kanan. Kato kay hapon na nahitabo. So lagi nagabian na to. Basin og dunay nanawag sa CCTO o nya na nireklamo siguro mo siguro naabot ang CCTO didto. Usa na sa akong nadunggan. Mo lagi na diyan ko bitaw akong gusto ka fair kay dunay nalipay doon na sinasuko. Doon nalipay doon na nasuko na atong tugkaron dun So through our investigation, through our fact finding ako magpatawag mo executive session, tugkaron ta gyud posible na kanang imuhang posible na doon na sinanawag na ko napita. Pero doon sa politika na involved sad. So muna ato tanawon kay kini ko sa mura man budagan sa kapitan. Ay, asani? Kada si Roding Buntuyan, kana yung naigo sa kuan, kana naigo sa parkingan. So wala usa na sa kutanawon. Kita mo kinawag na ko. Daghang kay mga impormasyon nga dihatag na ko nga ato gyud to be fair, wa na to be fair. Pagpatawag gyud ang session, executive session. Mao. Buntuyan dai ang kuan ani ang kini ang kaya sa kanang una gyud gikan ka sa Ayala kanang una gyud nga garden dila Siraw gali ikaduha na siya ang original na nasunod. Kani konsel makatagam ni sa uban labi na katunay mga batang gagmay kuyog di na ganahan mo balik dito kay murag natumatruma in town nga imbes nandag auto para nagkumag tan-aw sa flower farm makauli dayon sa kaya sa auto na din pa ito pangitag masakyan habal-habal para makaabot sa GY. Mao gid may tabo pero nga karo makita na ko ron mo agi man ko grupo jud bitaw nang yang ko matagal ba maputol-putol ko. Kay ba nagpadaw na ko dito. Sige. Dito ka lang ngayon, Kusel. Dito ka lang ngayon. Salamat tanya may hapon na nimo. Okay, may hapon po jud. Ingon man si mo mga listeners, may hapon rin tanan. Mateo sab no si Konsel June Alcover atong amigo diha sa Cebu City Council mga kabombo. Magisgot tag mga issue, problema diri karon sa kuan, Mountain Barangay ka June Alcover na kay iyahan ng baluarte diha basta mga bukid-bukid na unya. Kaniadto pod no si Jung Alcover, ayang anak mga kabombo. Dinato gitahas pod si Mayor Mike Rama nga murag silbing murag ganang mo manage siya sa mga Mountain Barangay mga kabombo. Matay, ikaw to ba mo, Fritz? Kuyog iyong pamilya. O yung pagkahuman, paggawa sa mga gikan sa flower farm, namin mga batang gagmay, niya, saan na itong mga sakyan gipang klaman? Hindi na kadagan? No, sa mga murgi na masurpresa gitu kay
Kay amot lang ka kung unsa ni katinuod nga kanang taga CCTO nga personnel diha Bumbudyon no kanang sige ni sila operate diha. Murag first time ko makadungog na nag-operate sila dito sa Siro Bumbudyon kay murag first time ko makadungog jud ana first time nila mag-operate dito. First time na unya kasagaran sa ako nabaw-an kanang CCTO mag-club na ari na sa mga sakyanan naka-obstruct sa agianan, mga sakyanan nag-overnight parking, mga sakyanan nga naka-parking sa pampubliko nga agianan. Gawas kung private lot. Kung private lot na, unya, parking mo imong sakyanan diha, dili gyud ka maklaman kay private lot biya. Kaya murag maglabad ang ulo ani nila ni Kuan, ha? Ang mga kadagwas sila ni Holgansa. Unsa man na pagdepensa ron nganon naabot dito ilaga mga sakop. Do na ba toy blessing gikan sa kaytasan? Do na ba toy bando gikan sa ilang labaw sa mga CCTO personnel nga naabot sila sa Barangay Sirao, sa Flower Farm Garden? Kay kung wala to'y mando gikan sa taas o na ila-ila tong kabubuton nga mag-clamp dito kay basin og ilang tanaw ba daghan man kayo dili ka parking ato ning klaman para pud makakuha tas kota basin na po'y kota pod nga giapas o baka daghan ang gulo ang tanawon ani unya di mabayaran ang kahasol sa mga tao in town ni Sabado biato daghang mga nagbanding ito nga mga pamilya kay way duty, si mama, si papa, way trabaho. Ang ubang gikan pag Mandawi, Cordova, Consolacion, Niluan. Gikan pag San Fernando, Naga, Mindanilla. Gikan pa slay lagyo nga dapit. Kita taga Cebu, anad man ta kasi butang balik-balik diha. Pero katong uban nga wa pa makaanha, gikan pag layo nga dapit, mabitaw gadag sakyanan, mabitaw ga auto, mabitaw gada sila ga pribado nga sakyanan kay naa say masakyan kay bati maguna nga maabot ka didto gikan pagaglayo nga dapit nya mag-tracking lang ka or mag-commute lang ka hasol biya mo gyud no jeep magabal-habal na pod mag-taxi na pod mao na nga giday lang kagulingon nga sakyanan sus magawas na pagkahapon unsa pagkaon dili kadagang dagi paglaman hasol silang part mga di ko ka-blame sa mga tao ga perting yaw-yaw perting tagaw-taw perting syagit no nagsinengkahay dito kay tan-aw nga iklaman man ko nga namin sa parking lot unya pribado kuno na maong kuan kini maong yuta biato ibabati be Bombo Javier ang kini ang ato ipakita audio video ato ibabati ning kini ang lalis kagapong adlaw ato sa maong commotion humang gipangklaman no sa mga sakop sa CCTO personnel ang maong mga kuan sakyanan. Isu kay kaganina! Oh! Masama! Wala ka! Adaplane mo gamay kasi may maglamay pa to. Adaplane mo. But the car. Naglalis. Kaya ila itong giapa to. Oo. Tagiya, sa yuta. Tadi, atras pa ni dito dyan. In these flowers ba? Hoy, iso kay kaganina, ay lakaw, iso kay kaganina. Tiaw na. Ay lakaw, iso kay kaganina, wa gamay way usok magginahitabo. Oh, mo gyud action ba go ding mga motorista ni mga taga CCTO, may gani kay ni atras. So hasol gyud sa part sa mga kuan. Hasol gyud sa part sa mga tao nga niadto sa Sirao ba unya nag-imbes maglingaw-lingaw kadto koy imong pamilya, imong gibanding, imong gilaag, imong pamilya. O yung giklaman imong auto, so hasol ka uli. Pakyaw pagkakabalhabal, ba nagkabalhabal barato. Perting mahala sa balhabal makabombo plate, gikan Sirao paingos GY. Sakyan na po kag taxi pwede sa inyo ha, o baka mag-jeep, baka hasol, uy.
Di gyud dalim hasol kay tanan. Mao na nga mate maluoy ko kung tan-aw sa mga kuwanoy. Tag-iya to mga sakyanan. Ako ibutang akong kagulingon sa ilang mga sapatos. Ako ibutang akong tiil sa ilang mga sapatos ba sa mga tag-iya sa mga auto. Hasol gud Di dalim ba nga imbes lingaw kay ka, koy imong anak, koy imong asawa, koy imong pamilya, at mo sa garden, ay picture pang Facebook, no. Inigawas mo bad shot ka. Uy. Unsa naman yung auto dito kadagang reklama naman Ara sa kapalo sa pipila ka mga importante ka minsay oras. 35 minutos sa kalabas alas 3 sa hapon. Kuwang na pwede mong kwarta? Estudyante, trabahante, o pamilyado ka ba? Nalubong na ba ka sa utang? Paminaw, higala. Dunay angay usbon sa imong panghunahuna sa kwarta. Way kahibaw sa pinansyal. Ang usa sa problema sa mga katawhan. Karong pag-abot sa kwarta, daghang katawhan ang naglisod og sabot kung unsaon pagdaginot og pamuhunan nga mo'y hinungdan nga sila makagasto nga labaw pa sa ilang kinitaan. Ang pagkawalay alamag sa kwarta makahimo usab nga magdala sa dili maayo nga mga desisyon nga makadaot sa abilidad sa pagdaginot. Matod pa sa World Bank, 25% sa hamtong nga mga Pilipino ang maoray na hibalo sa basic financial concepts. Mahitungod ang uban, hilabihan ang paggasto, labaw pas kinitaan matagbulan. Ania ang upat ka mga sugyot kung unsaon pagdaginot. Una, magsugod sa kinagbay lamang sama sa 20 pesos nga imong matigom matag adlaw. Ang labing mahinungdanon nga butang mao ang magsugod ka karon. Ikaduha, paghimo og usa ka tumong sama sa 100 pesos matag adlaw. Sa usa ka semana, makatigom na ka og 700 pesos. Sa usa ka buwan, makatigom na sad kag 3,000 pesos. Sa usa ka tuig, aduna na kay 36,000 pesos. Sa pagbuhat ni ini, mahibaw-an nimo kung pila ang imong managinot ug unsa kadugay ang imong timeline. Ikatulo, sugdi ang pagpamuhunan. Kung magdaginot ka labing minus tuluhang tud sa unong kabuwan sa imong binulan nga gasto, mahimo na nimo kining mapatubo. Ikaupat ug labing importante, palita usab ang imong gusto. Treat yourself. Apan, magdaginot una sa dili pa mo gasto. Ang pahimangno bahin sa financial literacy, dalit kaninyo sa Bombo Radyo Cebu. Basta Radio Bombo! Gakatag ang piking impormasyon sa social media, harong bahinon ang pagtuo og opinyon sa katawhan sa sayop nga pamaagi. Maayong tan-awon ang tinubdan kung tinuod o legit ba kini. I-check ang tagasulat o pagsusi sa kamatuoran pinaagi sa pagtandi sa laing website. Harong mahibaw-an ang kamatuoran sa mga gipakatap sa social media kay ang kamatuoran maoy tinuod nga kagawasan. Po ninyo makauban sa kahanginan inyong anchorman Bombo Fitz Duron. Ako sa si Bombo June na Salde. Nya Bombo June no kana ikaw mismo Bombo June kana unsa may ikasulti nimo sa kuan kana kawani sa CCTO nga nag-clamp jud sila dito og mga sakyanan dito sa Sirao Gardens nga murag first time pag nato nga madunggan nga nag-clamp ang CCTO dito sa tanang lugar sa kadaghang lugar diri sa Cebu City asa pwedeng mag-clamp og mga sakyanan ang CCTO sa Sirao Gardens pag yun nga unsa may ikasulti nimo na Bombo June nakaato na ba ka sa kuan sa Sirao Garden? Una, hindi mo pangutan na unsay kasulti sa mga personnel sa CCTO. Ako na sa i-reserve kay magpaabot ko sa himuon usab nga investigasyon ni Consul John Alcover kay iya man ning ipatawag ang mga CCTO personnel ngadto ron sa council para iya mapatubag og anong naabot sa ngadto sa Sirao Flower Garden aron pod nga matubag nila ang mga pangutana kung legal ba to ang ilang pagpangclamp dito karon sa parking area sa Sirao. Ikaduhang pangutana nimo, naabot na ba kog Sirao Flower Farm Garden? Nakadto na, nakasod ko kaduha. Kaduha pala. Kaduha ay paka bubudyo no nakaadto ako paduha pa lang ko dito. Pero in fairness bitaw mga kabumbo bubudyo no kakahibaw naman ang kuan ang
kay ang actual nga ranggo ni Ma'am Raquel Arce acting department head. So acting dili pa siya kanang acting department head. Siya sa Cebu City Transportation Office niya ato man siyang nahinabi ganiha Bumbo Juno kanang before kanang magsugod ang ato ang programa sa Bumbo Barangayan ko ako kanang ganahan ako siya nga makuha ang iyahang komento or panig unsa iyang ikasulti sa kadto nahitabo nga katong taga iyang mga personnel CCTO personnel nagclamp og mga sakyanan dito sa Sirao Gardens. In fairness bitaw nakahibaw na siya niya willing unta siya nga motingo pero natimingan lang gyud Bumbo June no nga na siya lakaw dito sa Aloginsan kanang murag importante kayo ning lakaw para niya dito. Unya niya nagsugod na og imbestiga ang mismo nga CCTO office ang nagsugod kanang naay nag-start og kanang investigation mismo katong ilahang assistant department head sa Cebu City Transportation Office na si Attorney Kent Jongoy. So siya mismo ang unang pangutana ngano naabot sila og siraw pag-clamp sa mga sakyanan. Ikaduha. Doon na ba ito'y mandok gikan sa ilang labaw sa CCTO nga i-clamp ang mga sakyanan dito sa Sirao Flower Farm Garden. Ikatulo, unsa man day pamaagi aron mag-clamp ta og mga sakyanan. Kaya kung naibawan manggod, naka-obstruct sa agianan, overnight parking, ilabi na nga nagi-parking sa pampubliko nga mga kadalanan. Kanang mag-park ka sa parking lot, unya pribado pag yun nga yuta, appeal ba na siya sa i-clamp? O kanang mo na itong ipangutana, Bombo Fritz, no? Appeal ba na siya sa i-clamp ang mga sakyanan nga gi-parking sa parking lot o nya private lot pag yun? Kay di man kumutuo nga bugo tong mga CCTO personnel. Dili kumutuo nga mga bugo to sila nga wa sila kabalo sa trabaho. Di kumutuo ana pero naay nag-feed nako og information nga matod pa katong usa ka CCTO personnel nga napicturan stricto gyud daw kuno to siya. Naman nag-viral ron nga picture sa usa ka CTOM or CCTO personnel nga napicturan stricto kuno to siya. Wa man tay question alang stricto. Basta musubay lang sa insakto. Stricto ka o niya, wa na masubay sa insakto, wa na gyud mamao. So di na ginaangay, ha? Dili angay kung anon kanang ang sa tawag kani tumanon ang iyang patakaran kay wa naman na mao. Kay naman gud tay mga friend pod nga niingon kanang tawhana nga nag-viral social media, stricto gyud na siya nga pagka enforcer. Unya, wa tay problema ana, balik stricto ka basta kay imong klaman naka-obstruct sa agianan, naka-cause og traffic, overnight parking, gi-parking sa pampubliko nga kalsada. Pero gi-parking ganin mo sa parking lot niya. Unya, private lot pa gyud, parking lot, private lot. Nganong i-clamp man na, nagbutang gid ang tag-iya sa Flower Farm Garden. Nagahin gani siya diha og pribado nga luna isip kaparkingan sa mga tao nga mosod sa maog Flower Farm Garden gipangklama naman noon. So diha dapat questionable kay pero i-reserve nako akong komentaryo kay magpaabot ko sa resulta sa investigasyon sa taga CCTO kato yung gingon Attorney Jongoy. Si Attorney Jongoy. Magpaabot ko sa resulta sa iyang investigasyon o sa kining resulta usab sa pagpatawag ni Consul John Alcover sa mga CCTO personnel aron po nga atong paminawon ang habig po sa CCTO personnel kay lisod na mahinayag tag komentaryo o nya wa na to makuha side po ang mga sakop sa CCTO nga nag kuan nito kana nag-clamp. So ato sa paminawon before ta mo labatiba. Aton tisigan pag-come out ang linya ni Consul Joy Pesquera. Ang ato ang committee chairman sa tourism kay mapiktuhan ang tourism industry niini. Kay ang mga tao ma-discourage mutagam Bombo Fritz. Mao gyud. Mutagam kana gumikan kay imbes niadto ka sa lugar imong gilingaw imuhang pamilya. Yung pag-abot nimo ito pwede panglingawa, picture kaon mo tog saging, kaon mo mais, tanaw-tanaw mo na mga flower
garden diya sa Sirao nya pag-uli imbes pa daw mumuuli gipangklaman imong mga inyong auto hassle sa part sa mga tao nga to sa mga dapit mga kabombo hassle no unya ug habal-habal ka mahal biya na gikan sa Sirao paingos GY lahog mahal na pretty oy biso og mag-taxi ka og mag-jeep ka hassle po yan magkugos-kugos pa ka imong mga bata mo man ang time magod kay banding-banding ka kuyog imong pamilya dito Sirao unya kini mga tawhan na gikan pas lagyo nga mga lugar dili in town ni taga Cebu City gikan paniga Cordova Lapu-Lapu Mandawi Consolacion Liloan gikan pagdayon ng lugar gikan paniga Talisay Manila Naga San Fernando Carcar Sibunga Luginsan Toledo Asturias Alcantara Tuburan gikan pas layo kay nga lugar Bombo Fritz ngani og Cebu naisuroy sa Sirao kay mutanaw sa kanindot sa tuang mga tourist destination, tourist spot sa Cebu City. Imbes atong i-welcome nato ato mga turista, gilisod-lisod no ng mga turista. Kay iniguli wa ni masakyan. Iya naman toy kadang parking lot pod nga ilang kaparkingan unta supposed to be adto i-parking ang mga sakyanan. Pero nang gipangklaman man, mo dako kay pangutana. Nganong gipangklaman nga private lot o na lugar sa English pa in the first place. Parking lot ikaduha. Private lot So asa man dapit ta ang sayop nganong gipangklaman. So man atong ipangutana. Og doon na ba to'y mando gikan sa ilang head office? Doon na ba to'y mando sa ilang labaw or ila-ilar tong kabubuton naabot sila dito para mangklam? Kaya mga to ang siren, Bombo Fritz, no? Human sa pipila ka mga importante nga mensahe. Oras, Philippine Standard Time, 46 minutos kalabay sa alas 3 sa hapon. Nasayod ka ba aga tipos o typhoid o fever o sa ka bacterial infection ga mukuyanap pa sa tibok lawas o ga magkaapektar sa mga vital organs sa mataptan niini? Gumikan sa Salmonella typhi o sa kabakteryum o kagaw nga delikado sa komplikasyon o kamatayon kung dili kini mahatagan og dinaliang atensyong medikal. Maong gikinahanglang limpyo ang atong gipangkaon. Pahimangno gikan sa Bombo Radio Cebu. Ang well-balanced vegetarian diet o vegan diet mao ang pagkaon og mga plant foods nga maoy makahatag og daghan nga health benefits layo sa resgo sa mga sakit susama sa chronic diseases, obesity, coronary heart disease, hypertension, high blood pressure, diabetes ug laing klase sa cancer. Ang vegetarian diet makahatag og nagadaiyang bitamina ug himsog nga panglawas ug taas nga kinabuhi. Nakadunit ka na ba og dugo? Kapilaman. Sayod ka ba nga do na kini nga maayong benepisyo sa tong kaluwasan? Base sa maong pagtuon, ang pagdonar og dugo naghatag kini og maayong panglawas, gawas nga maayo kini sa kalawasan, maghatag pagyud kini og lugway ug kaluwasan sa uban nga nagkinahanglang abono sa dugo. Tulo ngadto na sa 5 ka kinabuhi ang imong maluwas sa usa lang ka bag nga dugo. Ang regular nga pagdonar og dugo makatabang kini sa atong lawas. Sa matag dugo nga mawala, nagproduce ang atong lawas og bag-ong dugo og himsog nga dugo nga maghatod og sustansya sa kalawasan. Dili na sa bukirang bahin sa Lahog, Cebu City. Lahi na ang Lahog, lahi po ng Barangay Sirao. Barangay Sirao na nakalimod. Mountain Barangay sa Barangay Sirao. Barangay Sirao no. Ay nindot kayo ng kuan kanang pangutanan dito si Konsehal Joy Pesquera kay usa sa mga pinakanindot nga lugar diri sa Cebu City ang Sirao Garden. Sige nato nang igipaibog pagani na kana nga kuan kana nga garden mo man gitawag na The Little Amsterdam tungod sa kanindot sa hangin, kanindot sa bulak, kanindot sa mga kanindot kanang hawan kayo nga lugar, tungod sa kataas nga lugar nga makita nimo ang kadagatan, ang Picas Isla dito sa Picas Isla sa Bohol, nindot kayo nga lugar, nindot pagyud ka hangin. Niya na timingan pagyud nga sa tanang lugar nga pwedeng asa mag-operate ang taga CCTO dito pagyud sa Sirao Gardens. So, ma-curious din ko ani Bombo Jun, no? Kinsa gud ni mga
mga dako-dako gyud sa kagamhanan sa CCTO nga musunod gyud ning mga kuan kanang CCTO personnel kanang mando pag gyud ni sa kuan kanang di na to matino kung kinsa exactly ang nagsugo aning mga tawhana nga pangklaman tong mga sakyanan dito sa Sirao Gardens kay ang unang-una bitaw na ko ana Bombo June no murag na ay nagtimbre ana nila unya napag gyud gi-mention nga pangalan si Konsehal June Alcover about sa katong naay gubot diha sa kuan sa Sirao Gardens kinsa ganito buntuyan ganito unsa to tag-iya yuta tag-iya sa yuta nya unsa ganito yung istorya ato Bombo June no nganong murag na mention ang pangalan ato ni Buntuyan mudagan sa kapitan sa Sirao. I see. Posible ko nga na politika nasaglag politika kay mudagan siya og kanang kapitan diha karon sa Barangay Sirao. Pero sa kadaghang kadaot nga pwedeng mamugna sa usa ka tawo pero if just in case na tinuod gyud nga gipolitika ang katong tag-iya diha sa Luna sa Sirao Gardens na si kansa to Buntuyan o sa to first name gatan ano to Bumujo no Buntuyan kalimot ko first name sa Buntuyan Buntuyan nga nada ay plano mudagan diha sa as barangay captain sa Barangay Sirao sa Cebu City nganong kana pagyud nga paagi kanang naay magpadaog CCTO personnel diha para lang manggubot og mga tao diha kita may naka-benepisyo aning kagubot diha sa Sirao Garden kinsa may nakapahimulos sa kagubot diha sa Sirao Garden kay kahibaw jud ta ni Bombo June no kanang mga CCTO personnel tinuod gyud na dili gyud ang bugo kanang kung unsay mando sa ilahang leadership diha ang top management diha sa CCTO sumusunod ra gyud ng kuan diha musunod ra gyud ang CCTO personnel unya katong naay giingon nimo Bombo June nga nag-viral ng usa ka CCTO personnel nga stricto daw kaayo pero bisag unsa pa na siya ka stricto sigurado nagsunod gyapon na sa instruction sa kamanduan diha sa CCTO so atong munang interesado kayo ko makahibaw kinsa ning mga tawhana nga nagsugo ani CCTO personnel nga magpahigayon og clamping operation diha sa kuan sa Sirao Gardens nya napagyud tay nahagpat nga balita nga murag kuan si Attorney Joy Pesquera ang konsehal diri sa Cebu City og chairman sa Committee on Tourism murag kuan kanang dili siya makontak pero okay lang siguro busy man siguro makontak siya patawag siya patawag di ay patawag sige Bombo Habi ato na siya tawagan balik kung makabot na to iyang habig kay nindot kayo na pangutan-an si Konsehal Joy Pesquera labi na siya ang chairman sa Committee on Tourism unya usa sa mga pinakanindot dito sa mga lugar sa Cebu City kanang gidumog jud sa nagkalaing-laing mga turista dili lang sa mga Subuanon nga turista nga nagpuyo diri sa Cebu City kay napagyo mga uban nga mga turista labi na mga mga Koreano daghan kay mga Koreano diyan ako mga igsoon nakaadto gid sila sa sa Sirao didto daghan kay mga Koreano didto unya timingan nga ang mga Koreano dito kung masamok ng mga tawhanan dito basi makabalita sila dito nga kanang bati kayo ning sa Sirao Garden kay kanang gubot kaayo nya bati kaayo nga bati kayo kanang bisitahan kay kay daghan kayong magbantay ng mga CCTO personnel dito so naka-standby sa pikas linya ang maabtikon na konsehal sa Cebu City si Konsehal Joy Pesquera sa Ma'am Joy Pesquera maayong hapon diha kanimo Bombo June ug may hapon sa imong suking tigpaminaw. Okay. Si Bombo June saldi ni Konsehal kauban po si Bombo Fritz. Unang pangutana, unsay reaction nimo Konsehal nga nasuko ang mga tawo nga nibisita ngadto karon sa Sirao Flower Farm Garden tungod kay ang ilang mga sakyan gipangklaman kuno sa CCTO. Imbes nagpromote sa tuwang turismo sa Cebu City, atong gi-welcome maayo atong mga turista. Ang panabadshot naman noon kay gipangklaman ilang mga sakyanan nga nagaparking matod pa sa parking lot unya private lot unsay comment nimo ani mo na siya Bombo June ako pa nang igipasubay ugma sa akong staff sa tourism office kaya ang ato amang gyud diha na gi-encourage gyud na nato ang gi-require na nato ang mga tourism
establishment sa atong kabukiran that they should have their own parking lot. And if it's true nga naay kuan kanang naa dito ang ipangklam sa ilang kaugalingon nga property nga wala sa dan, mao na ato ang kanon that we will also have to call the attention of the head of the Cebu Transportation Office. And in fact, I already sent a message to Raquel Arce clarifying og unsa man gyud ang sitwasyon, and also I reminded her na ang atoa diha sa kabukiran kung ang moingon ta nga dapat mo clam ang ato ang transportation office kung nagpark on the road, okay? Pero kung nagpark sila sa ilahang kaugalingon nga designated parking area and then wala siya nakabalda sa daan, then kana siya maoy ang manubag ang ato ang transportation office. However, kung ang sitwasyon nilampas sa dalan ang mga sakyanan, although maingon tang tuwa sa designated parking area, kaysa nakita bitaw nako sa photos kay ang ila man kung pagka-park kay kuan kanang what you call this, kanang nag-ano sila kanang facing the road and then dili siya ingon nga parallel sa road. So pagtanaw na to kay supposedly nose in nose out man na siya ang sakyanan. So kung mag-park, so mao na ato ang ipa-verify pa ugma sa ato ang tourism office. Attorney Joy Pesquera, ako gani si Bombo Fitz doron kanang naka-experience ba ka aning similar nga incident sa imuhang kanang pagka chairman sa Committee on Tourism, ma'am? Kanang first time nimo makadungog og ingon ani nga kaso, ma'am? What you call this? Bombo Fritz, ang ato ang nakadungog ko in terms diya sa Sirao nga karon lang. Okay? Mao na siya yung pagkaingnon sad na maybe sa siguro na na abot sa inana nga sitwasyon kay naa sa siguro mga residente or mga mga constituents sa syudad nga ni complain regarding sa traffic sa Sirao kay ato magud nang mahibaw-an ang ato hibaw-an na daan na ang daan magud sa Sirao is very narrow. It's even like less than 6 meters. And then kung ang ato ang mga sakyanan nga mo park mo lampas pagyud sa daan, dako na kay na siya og kanang kahasol sa uban. And then at the same time kabasayot sa kita nga ang naabaya na diha nga mga areas nga nagdahilig sad ang kanang tungod ng mga landslides. So mo na nga hagipot gyud kayo ang daan. So mo na ako, I would not pass any judgment on the owners facilities as well as ato ang CCTO personnel. So mo na ato ang ipa-verify tomorrow og unsa gyud ang sitwasyon. Okay. Sa kami sa ato ang opisina sa tourism office, ato gyud na nga part even as the start as 2020, we have already reminded them that they should have their own parking space. They should not use the road for parking space because no matter how we promote the tourism kaysa ato amang kung na sairan sa Bombo Fritz na sa amo asad nga mga feedback sa ato sa mga dumuduong diya sa ato kabukiran sa ato mga flower farms nga there are also sites nga ilahang i-complain after sila maka-visit moingon silang they won't come back because ang facilities kulang, inana ba? So, muna, we really need to improve on our facilities. One of the facilities needed na kana yung ample parking and asa nato kanang ilahang restrooms. Mo ginato ang sige balik-balik sa ila that they really have to have their own parking space and restrooms. So, again, I wouldn't pass judgment on anybody. Ato sa nang i-verify on how really ang ilaha ang sitwasyon sa pagka-park sa mga sakyanan. Kung wa ba nilampas sa daan o nilampas pa sa daan. Sige. Lain pangutana, Konsehal. Kanana ang isip committee chairman sa tourism. Unsay imuhang ikasulti or imuhang kanana ang ikakuan lang kana mensahe nga to sa mga nahasol in town nga mga turista gahapon adlaw.
Yes, I hope nga kuan they will just be patient, and it's good that this situation had been brought up, and then atuan haron we can really find ways nga both on our part as a government nga ma-improve sa nato atong sistema, and then on our part sa ato mga accredited tourism establishments na mapa-improve sa nila ang ilang mga facilities. Sige. Salamat kasi mga oras, Konsyal. Maayong hapon na nimo. Yes, maayong hapon sa Bongo Fritz. Daghang salamat. Bago sabdo si Konsyal Joy Pisquera, tong committee chairman sa tourism Bongo Fritz kay mato pa iyang ipatanaw og kani mga tourist spot, tourist destination nga mga nag-iya ni nag-operate sa kabukiran ilang gipahimangnuan 2020 pa nga dapat wala gyoy parking space nya sa Kuribawan base sa nagawas ka balita parking lot gyud ang giparkingan sa maong mga residente sa maong dapit mo na nga nasuko gyud sila. Grabe gyud lang kasuko kay giparking sa parking lot, private lot pa gyud, gituwing pa gyud. Tinuod gamay ang kalsada. Gamay ang kalsada unya ato ipangutan na naabay na dawas nga tawag nga traffic. O pero kung giparking ang sakyanan sa kalsada tuwingon gyud na or klaman yun na. Pero kung i-parking sa parking lot, nga layo ras kalsada, ya ang video ko nakita, maglayo ras kalsada, na questionable kayo. O gano'n na yung anak na. Basan po, o gabot-buot, rapon yung mga tawhana, nga naabot dito karon sa Siraw, Bongo Fritz. Basin ilahan itong kababuton ba? Ilahan itong initiative sa mga CCTO personnel. Nga maabot dito, ya takalag pang clamp. So, ato gining abuton lang o sa resulta sila ngimo sa mga investigasyon para maklaro maong panghitabo. Oras 1 minuto na kalabay sa alas 4 ato sa gapalasunod pila ka mga importante nga mensahe sa gyapon standby. Tungod sa paspas nga teknolohiya, gusto na usab nato nga paspas ug walay kalangay ang atong trabaho. Hinungdan nga wala na nato mabantay nga nimubuo na usab ang atong mga pasensya. Dali natang sa puton kung malangay lang ta og kadayot. Masuko o usahay makakita pag-away. Angay natong timan-an nga ang teknolohiya sama sa tao. Dili perpekto na kinahanglan usab og dugang pagsabot. Gumikan mapalyar usab kini. Sagad ka natong tanan gusto gayod nga makabaton og negosyo. Apan walay puhunan. Kung ado naman hadlok nga mosulod sa mong unsa may risko nga sangputanan. Ang pagsulod og negosyo nagkinahanglan og pagtuon sama sa unang buhaton ang pagsuwat og business plan. Dapat aduna kay tinguha nga plano ug kaputon nga direksyon. Ang pagsulod og negosyo nga daw sama og sugal kini gumikan pwede kang mapildi pinaagi sa pagkabangkurata og posible usab nga mulambo ka kung kini swertehon. Inubanan sa pagampo og kugi. Sanglit ang kaalam og ang abilidad. Ang usa sa mga puhunan kung negosyo ang hisgutan. Karon nga nagpunagsaka ang presyo sa mga produktong petrolyo, gikinahanglan nga kanunay ibutang sa hunahuna kung unsaon aron makatipid og dili mo dako pag-ayo ang gasto. Timani nga dako ka og ma-save kung hinayon nimo pagpaubos ang acceleration pedal. Nagpamatuod na usab nga ang pag-speed up o speed down tali sa 75 o 85 km kada oras matag 18 segundos makadugang sa imong paggamit sa gasolina og 20%. Kung mag-drive sa low speeds, ablihi ang mga bintana sa imong auto og patya ang air conditioning. I-off ang cruise control sa likuon nga mga dalan ug kung musaka o mukanaog. Luga ang warm engine kung kinahanglan ka maghulat sa red light o kapin sa 30 segundos. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas ikaduha sa lista sa mga nasod nga kusog mogamit sa social media? Nahimo na lang og parte sa matag Pilipino ang pag-scroll sa bisan unsang website. Anaa sa napulo hangtod 11 ka oras ang gigahin sa paggamit sa social media ga edad 16 hangtod 64. Kasagarang rason mao ang pagtrabaho, online class, paglingaw-lingaw o kasagarang gigamit sa mga Pilipino mao ang YouTube, Facebook, TikTok ug Messenger. Balik yapon sa atong panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon ang Bombo Barangayan.
Murag gyapon ang inyong makauban sa kahanginan inyong anchorman Bombo Fitz Doron. Ato makauban karon ang chairman sa AMA Sugbo na si Jaime Paglinawan kay napahigayon na ang ikalima o huling public hearing nagipahigayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWPB 7 niaging Agosto 11, 2023 sa Siquijor o Dumaguete City, Negros Oriental. Ato makauban karon si Sir Jaime Paglinawan. Sir Jaime, mayong hapon diha kanimo. Ako kini si Bombo Fit, ang imong makauban. Good afternoon kanimo, sir. Mayong hapon, Bombo Fritz, mayong hapon usab sa imong mga suking tigpaminaw. Sir Jaime, kanang kamusta man unsa man imuhang feedback, Sir Jaime, nga nahuman ang gyud ang 5 ka public hearing na gipahigayon mismo sa RTWPB 7 sa nakalaing-laing lugar diri sa Central Visayas. Unya unsa may mga nakabot na mga desisyon human atong mga unsa to? Mga katong public hearing nagipahigayon mismo sa RTWPB 7. Pila man ang sweldo nga ipataas, nga naiplanong ipataas sa RTWPB 7, Sir Jaime? Nanguna, nanghinao tanong nga human na ining 5 ka mga sunod-sunod nga mga public hearing nga gidungala sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7. Mosunod na ang mga deliberation no sa 7 ka membro sa RTWPB nga bilang baning 4 ka ang duhaan ni representante sa labor sector. Okay. Duhaan ni ang employer sector o management. Ang tuloan ni ang nadia ang NIDA, nadia ang DTI o ang presiding officer o ang chairman mao ang regional director sa Department of Labor and Employment. So sa mga previous nga meeting, Fritz, atong na-presentar no ang pagsuporta sa 100 pesos nga uminto sa sulan sa mumuo din sa Sentro Kabisayaan sa atong tanaw kuwara man gyud no piki man gyud kayo ang suhulan sa ato ang mamumuo. Pinakataas man gyud diri sa suhulan niya is 435, ang pinakaubos ani 382 pesos. Sa Central Visayas na Sir Jaime, no? Central Visayas ani nya. Baliko na to. Ang National Capital Region nag-increase na sila sugod niadtong Hulyo 16, pero dinhi sa Region City maingon na itong nagsugod atong Hulyo ang mga public hearings. Kunya nitapos karon o kagahapong adlaw ato miaging July August 11. So layo na kay gimtang ang sula nila nya mas nauna pa ang National Capital Region from 570 pesos nahimo ng 610 pesos ang ilang minimum wage karon. To adire is only 435. So mao na nga amo sa among presentation sa among posisyon ni atong gitambungan atong public hearing diha sa Ecotech Center Cebu City, Lahog no. Ani ang Julio 26 nagposisyon ta nga atong gitan-aw ani nga langay kayo at the same time pod nagkinahanglan na og hinanali no ang increase ang atong mga kaigsuonan mo kining maong increase nga giduso nato usan ni siya kalihitimo og makatarungan no at the same time do natay nakita nga basihanan ani nga dunay kapasidad no ang mga employers dinhi sa Sentro Kabisayaan nga makahatag nining uminto sa suhulan nga gipangayo sa atong mamumuo. Kung mao ipaabot na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na sa 435 gani nga ibutan to nakadawat ang atong mamumuo. Kung nakadawat magaling sila kung bahinon lang ni sa pamilya ang dunay 5 kasakop is only 87 pesos per head. Na kini 87 pesos Bombo Fritz kung bahinon po nito sa katulong mo kaon sa matag adlaw pumaho pa niud to panyapon is only 29 pesos ang kulang kayo na 29 pesos Sir Jaime. Kulang kayo ni nya atong gitan-aw pag yun kani gross pa ni nya how about nga na deductions
no? Deduction sa imuhang panahon sa sweldo na ISSS, Pag-ibig, PhilHealth. Unya sa pagkaon ning kining giingon nato nga 29 pesos each kasi per head. Nya asa man kuhaon ang katong pang plite nimo, no? Plite sa imong anak nga mo eskwela or maingon natong abang sa balay or kanang gastuhan sa balay, sutanan sa tubig, kuryente, mga fuel. So, morning dako kayo og kulang mo na itong gipresentar po dito nga wala gyud kay edad no nga tumumo o isgutanan sa kasamtangan karon kahimtang karon nga grabe kaubos na sulan mao poy ato pud nga ipaabot po dito sa public hearing. Mao poy gi-expect nato sa wage board nga hinanali nga dunay deliberation, hinanali nga dunay order na nga atong madungog gikan sa wage board Region City. I see. Sir Jaime, kanang unsa may reaction ani mga employer nga naa dito sa mga public hearing dito, Sir Jaime, nga pagkadungog nila nga ganahan ang mga private workers ganahan sila og 100 pesos nga usbaw sa ilahang minimum wage kay makabanda gyud ko ani Sir Jaime, no? Kanang ang mga kumpanya labi na kanang labi na kanang mga mall bitaw kung ang minimum wage kay 435 pesos ilang bayran 435 pesos ra dili gyud sila magbutang og gamay nga extra sa minimum wage labi na kahibaw gyud ta ani Sir Jaime, no, nga kanang dili permanente ang minimum wage magsaka gyud na pero ang kining mga kumpanya nga bitaw kanang kung unsa ang nakabutang sa balaod nga minimum wage moro sa ilahang bayran ana Sir Jaime nga minimum wage di sila magbutang og extra kay bawo nga dili permanente ning kanang minimum wage. Sakto na no, moingon ganitag minimum kinaubsan gyud na Bong Bridge gani ganito mga mismo ganyan angkon ganyan taga Department of Labor and Employment nga daghan pa mga kompanya no nga wala mutuman sa minimum nga suhulan. So minimum lagay na pinakaubos. So ang usual nato nga badunggan sa mga employer panahon sa mga public hearing. Mao poy atong nadunggan ni atong Hulyo 26 ug nag-expecta nga mao poy ilang gipresentar sa 5 kasunod-sunod nga public hearing. Nagsugod ni atong Hulyo 10 gisundan ng Hulyo 26, Agosto 1 na dayon Agosto 10 ug 11. So nga ang ila yung kasagaran gyud o mao gyud usual nila nga rason una dili kaya nila ang uminto sa sulan. Ikaduha kung uminto kunong sulan kuno sumumo usaka ang presyo na kunang paraliton at mga kumpanya kuno ni manaktak o di ba manirado. So taning ila mga rason recycle ni siya o mao kanunay nila nga rason niya nga sa matag public hearing pero ato maning giribat no nga dunay kapasidad ang ato ang mga negosyante kay gani sa base sa data no sa katong Philippine katong annual survey of Philippine Business and Industry. Doon na may kapasidad yun palitan sa mga dagko nga mga kumpanya no nga based sa categorization niya dagko siya 462 ka mga establishment na nag-employ sa 3 million. Limpyo kita ni Bumupritz is 1.1 trillion. Kadako, trilyones naman di ay? Oo, niya. Kung kibahangan na ganini, based sa Ibon Foundation, kung 170, kinigwing 170 pesos, maumni na wagta nga balor sa suhulan, no? Kita na itong 1989, ang pagsugod yun ani nga RTWPB nga mao'y nagmando ani sa mga uminto sa sulan. Tighangan na ni Bumupritz o 146 billion pesos. It's only 13.8% lang. Ay kulumingking raman di sa total nga corporate profit di sa mga kumpanya nga gi-report sa katong sa corporate annual kanang survey sa Philippine Business and Industry niya. Sa large to, sa medium aduna po 4,212 nga mga establishment.
nag-employ po siya og sobra 500,000. Ang limpyong kita is 195 billion pesos. Nya kaibahangan lang ni og 25 billion is only 13 gihapon percent. So ang small enterprise o small nga mga gagmay kompanya na mokabat og 77,724 establishment na nag-employ siya 1.8 million. Ang limpyong kita niya bumupritz is 544 billion pesos, so almost 545 billion. 544 billion pag yun na, billion pag yun na. Billion na, nya mo kibahangan lang ni siya og 88 billion. So 16% ni siya no sa 544.8 billion. Nya ang mga micro enterprise ni ginansya man pud ni no. Sa 151,638 ka mga establishment na nag-employ og 772,000 kapin ka mga trabahante, doon na sila limpyong kita nga 33 billion. Kung ipatuman na ning 170 ni ang kuan dito sa Ibon, mukabat og 35 billion no. Sabot ani negative ni ang kuan 100 pesos sa mga gipangayo nato dinhi sa Rion City. So maingon nato nga dunay kapasidad o gani niadtong pag-file ng nikuyog ta niadtong Urban City na gipagawa sa local newspaper resibo nga kanang gipanghambog po do maingon natong kanang data man gikan sa Philippine Statistics Authority. Ang regional no ang gross regional domestic product sa 2020, 2021, 2022 nagsaka no. Ang example, giingon nila nga sa 2020 dunay 1,130 billion pesos ang gross income sa ato mga negosyante diri sa Central Visayas. Unya pagka 2021 niabot na siya og 1,190 billion pesos. Pagka 2022 na mukabat na siya og 1,290 billion pesos bumupret. So buto sabot ani mo ay atong gipresentar ani nga ayaw ninyo og ingna nga way kapasidad at the same time kanang patiurok na ang kanang inyong negosyo kay makita man mismo sa inyong data nga gihatag dito sa gobyerno makita man nga nagtaas no ang income but pasabot ani ato ganing giingnan gani sila bumupres nga kun walay mo walay produkto mamugna at the same time pod walay dakong ginansya ang makamkam ninyo. So ang kining amo ang giduso karon pagkibhang na ni sa super ginansya nga inyong nakuha gikan sa kamot no sa naghago nga wala na digdingnan apil na iyang pamilya gumikan sa sweldo nga gidawat. May atong gipabot dito bumupres sa maong kahimtang sa atong mga igsoonang mo panahon sa public hearing. Mo gyud na Sir Jaime no kay mabantayan nato nga kanang sa data nga imong nakita diha sa katunay nagitan-on nimo nga data kanang gi-analyze mismo sa Ibon Foundation nga kada tuig nagkasaka ang corporate profit nga na-report sa mga dagkong kumpanya diri sa Central Visayas. So dako kaayo ang chance nga dako jud ang capability sa mga kumpanya nga makapausbaw gyud og taas nga sweldo ang para sa mga mamumuo og mga kasambahay kay consistent man ang pagsaka sa corporate profit nga ilang na report na analyze sa Ibon Foundation Sir Jaime no kay consistent man ang pagsaka sa ilang corporate profit. Wala pa gyud na kanang sukad pa gyud na 2020 bisag na pa ganin COVID pero nagsaka gyapon ang ilahang ginansya nga nakuha sa mga kumpanya Sir Jaime no. So bagay gyud nga kulang pa ganin ng 100 pesos nga usbo sa sweldo ani Sir Jaime no. Yep. Kay sa public hearing gipasulti man po ang naglaing mga employers sector no. Ako lang nahimduman dito ang like for example ang furniture groups no.
Ingon sila nga ang furniture ko no up and down lagi gani daghang mga kompanya sa furniture nga matawag nga niingon sila nga ang uban ana kanang dili na gani kompleto ang semana no nga operate. Pero ang giingon nila they are willing ko no nga kun dunay increase andam sila mga muhatag. So tampalong ni sa bubo pets no sa mga kompanya bitang hangol kayo. Okay. Siya. So ningon gani sila gani nga we're willing to give kuno 40 to 50 pesos. Sa kana pagay giingon pagay nila nga kompanya pagani nga kanang dili pa kompleto matag semana pero doon na sila kung may kapasidad kamuhatag og 50 pesos. Mabitag gi-remind nato ang ato ang taga-Wins Board nga nakadungog ato na dapat nila po i-take note ni nga ang kining maong increase nga giingon nga andam ang mga furniture kapalit. So unsa pa ka nini ang ubang mga dagko nga mga establishment nga mao'y gihimo bitaw usahay magod bubo prets nga ang mga dagko nga negosyante himuong taming no himuong mga gagmay mga negosyante nga dili mo makahatag kay dagaman ni raw tanawa daga kay pero makita nimo sa dita sa ibon klaro kayo nya mao nang mo ganing gidungagan pag gani ato nga kun dunay increase man gyud no nga atong mga mamumuo ang pamilya sa mo dunay kapasidad na dunay say matawag na to nga dugang kanang purchasing power o dunay say buying power na nga makapalit na siya og gikan na sa simpleng bugas simpleng isda so makapalit na siya prutas makapalit na siya og uban nga utanon di lang simple nga palit na kag bugas nya dayon mo imo nang parisan in tahon og mga parat nga sudan sa mas ginamos buwan na aron may natinat pa nimong budget so pasabot na siya kapasidad makapalit na siya og isda nga tabas o di baka karne nga ginagmay prutas nga ginagmay so kinsa may baka benepisyo ana ang atong ekonomiya bulag sa atong ekonomiya ang atong mga mangingisda ang atong mga vendors ang atong mga naas ka merkaduhan ang ato ang naasa sa store mahalinan sila so minte ang ato po mga gagmay nga mga manufacturing nagmanufaktura o mga sardinas manufaktura o mga linata so mo mahalinan po no so but pasabot na mo na among gipatinaw nga dunay domino effect ni iskutanan kun dunay wage increase ang atong mo dunay gamay kapasidad kay dili man na kanang himuong savings na sa nang gamay kayo so malipay na ang atong mamunga oy makabayad na dai taani sa ato ang bill sa kuryente makabayad sa bayaran nato sa tubig unya makabayad na sa atong giutang dito di sa tindahan so inana ang kagamay sa kalipay unta nga mahatag no sa kanang gipangayo nga wage increase ngadto sa atong mo kay balo magita bubupits nga dili man gyud na bisag ihatag ani nang 100 pesos kaning uminto sudan di man gyud nakapaigo gihapon kay layo man gyud na sa giingon gani sa Ibon Foundation nga dinhi sa ato ang Central Visayas is 1,230 pesos per day ang las pamilya nga dunay 5 kasakop amo na ikaw kanang idea nga minimum wage katong giingon nimo nga 1,200 plus nga minimum wage sa 5 ka pamilya no ay 5 ka miyembro sa usa ka pamilya sir no kay gibase man guna nila sa maong competition kay sa ato magumbatakang balaod itinaw na dito no sa Article 13 giingon diha nga social justice and human rights na naagina sa section 3 nga giingon gina diha nga papel gyud sa estado nga matagaan mo hatagan gyud una mention gyud tulo ka basic rights gyud sa labor gyud no una natagaan siya og dunay kasiguruhan sa panarbaho pasabot na gani nga regularisasyon security of tenure no security of tenure kuya na gani kontraktualisasyon karon di nagdaghan ng kalapasan na ikaduha kining tawhanong kahimtang sa panarbaho so daghang kay kahibalo mo ta daghang kayong mga atong mga igsuonan in taon diha nga mo nga tanawon kay nato diha ang mga kanana gani na naninda gani wala gani halos kalingkod gani ka ng mga sales girl na to mo gyud no
tawhanon ba ng kahimtang sa panarbaho Wala nya napa jud lain mga kanang mall diri sa kuan labi na kanang nay mga mall gani diri nga ang ilahang break 30 minutes ra. Yeah, oo. Sus naagid na dako ni hibawan usa nga mall sikat nga mall diri sa Cebu province. Yeah, oo. Nya kana ganing mingon tag simple lang nga kanang tawhanon kahimtang apil na diha ang kining gitawag health and safety nila sa atong muo. May na baya diri sa Cebu baya nga nga disgrasya nga matay. Unya ikatulo kato na yung hamatagaan siya makabuhi nga suhulan, living wage. So ato gibasihan na Bobo Prince nga isutanan sa pagdemanda sa ato ang mga kaigsuonan nato, pagsuporta sa mga kaigsuonan nato nga kinahanglan na gunita na ta sa estado ang iyahang responsibilidad nga kining wage board nato maingon naton part man siya sa kanang instrumento unta sa estado nga mao'y gihitagaan o gahom no mandated siya sa balaod nga mohimo siya wage order mo nang atong gipresentar ang mga nagkaralaing data bisag kay baluta nga naay taganida diha nga mohatag unta og kana igo-igong data analysis no pero I doubt po kay mo na mo kapustas pikas po ning taganida sa Kay naka-mention naman gid ka og government agency nga NEDA bitaw Sir Jaime no makainom do hinuon ko sa statement sa katong kanang sa kanang giingon sa NEDA dito sa kauluhan nga para daw mabuhi ang usa ka pamilya nga naay 5 ka miyembro sa usa ka pamilya manginahanglan daw og 10,000 pesos daw. Astang katawa lagi na ako lagi Sir Jaime kay kuan kanang gikatawan gyud ang statement ana nga NEDA kay wala nila gi take into account nga kanang unsa may giingon na 5 ka miyembro sa pamilya kanang mga bata pa ba or nag-eskwela na ba or nag-college pa kay kuyawa gud anang kuan nga 10,000 pesos nga matag bulan nga kwarta nga kinahanglan para mabuhi ang usa ka pamilya nga naay 5 ka miyembro nya kuan pag yun nakainumdum pa jud ko Sir Jaime nga gi-revise na sa kauluhan sa NEDA nga mamahimo ng 40,000 pesos ang kwarta na 40,000 pesos na kita kada bulan para mabuhi ang usa ka pamilya nga naay 5 ka miyembro nga 5 ka miyembro sa usa ka pamilya whatever it is unya nag-ingon pa jud ka Sir Jaime nga ang ideal nga minimum wage diri sa Central Visayas pila to 1,200 kapinto no nya once nga mudako na gani ang katong minimum wage dako na og disposable income ang atong mga kaigsuonan diri sa Central Visayas ang makapadato bitaw sa usa ka nasod bitaw Sir Jaime no dili ang kuan mga negosyante ang mga katawhan kay naa na sila mga extra nga income extra nga kwarta disposable nga income nga pwede nilang mapalit sa nagkalain-laing mga kuan lain-laing mga butang bisan magani ka mga kalingawan naay gamay nga luho naay gamay nga kuan kanang naay guilty pleasures gani Sir Jaime no nya kuan pag yun once nga magsigig circulate ang mga kwarta sulod sa usa ka lugar dili sa Central Visayas nindot kayo na nga paminaw kay nagtuyok man ang kwarta nagtuyok man ang economy sa particular nga lugar dili sa Central Visayas so mo na nindot kayo nga benefit nga mutaas ang minimum wage diri sa Central Visayas. Mawito na Bobo Prince sa mga nasod na pinang first world countries no nga makita na dito tagpila ang ilahang suhulan dito. So ay tag $20 per hour. Sus inuros. Yun naay sabi minus $10 per hour. So i-divide mo na utanta $80 per kuan. $10 lang per hour. So wow ka oras way overtime. So $80 per day. So i-times mo na karon buta na to 55 pesos example. So dako na kay na no. So kung pasabutan na sa dito sa gawa sa nasod doon ay kapasidad ang atong mga kaigsuonang mga mamumuo ilang pamilya
makapalit. Sakto na ang imong ingon mao pa na among gitanaw po. Pasidad gid unta. Dako mumutuyo ko ang ekonomiya sa usa ka nasod kun dunay purchasing power, dunay gahom no nga makapalit ang atong makaigsoon mo iyang pamilya. Mo gyud. Okay, kay maingon man nato nga palitan labing minus man minimum wage lagi. So ibutan ta aray na kadire mas taas pa sa minimum wage ang imuhang kanang gitawag nato so nadawat nga sulad sa mumo. So iyang pamilya ana makapalit na siya o palitan ang basic lang gihapon patanta kanang pagsanina bro siyang pamilya. I see. Sir Jaime, kanang murag wala na jud tay igong oras pero ato na ipadayon ang katong nga topic nga katong pagsaka sa potential nga pagsaka sa minimum wage diri sa Central Visayas. Daghang kayong salamat Sir Jaime paglinawan sa imong oras sa pakiginabi nimo sa Bombo Radio Cebu. Mayong hapon diha kanimo. Salamat kayo. So daghang salamat Bombo Prince, daghang salamat sa imong mga sulit paminaw. So manghinaot ta nga sa atong diskusyon karon mapatinawan po nato ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nya sa ato pumumo. Wala pa mahuman no ang ato ang away, ang atong pagduso sa umintos sulan, so makabuhi nga suhulan. So atangan na to no ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kay sa among bahin pod sunod na pong laban na po ani Prince adto na po ni sa Kongreso. I see. Daghang kayong salamat sir. Mayong hapon diha kanimo. Oras sa standard time, nalihaw na minutos kinabay sa 4 unya. Wala igong oras sa Bombo Fritz. Sa nga naman sa katibuk ang puwersa sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines. Yung ubos lagad sa kaanginan na. And yung anchorman, Bombo Juna Salde. O ako sa si Bombo Fitz Doron. Kami mingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas ug ang official number 1 radio station sa Sugbo. Basta Radio. Bombo! Kuwang na